Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, punta na tayo ng bracket B. At sa pagkakaalam ko, instead of 4 battles sa bracket B, 3 lang yung marireview natin dito. Kasi walang Ets versus Chanel eh. 'Di ba? So it's Bat Manunulat versus Kilua sa unang review natin sa bracket B. Pangalawa is Gem G-Wise, at yung pinakahuli natin na re-review natin sa bracket B is yung Da Vinci versus Tonsi. So after nun, siguro tapusin natin yung month ng April sa mga battles sa flip top na bagong upload. Okay, naunahan lang ako ni Looney na tayo nakaka-upload lang nung Poison 13 versus Sinyo, meron na siyang reaction video doon. So sayang, pero okay lang. Di naman tayo nakipag-compete sa mga nagre-review, pero ako, looking forward ako na makakolab sila. 'Di ba? So sila marami na nagre-review ngayon eh, 'di ba? Biglang dumami yung mga nagre-review ngayon, 'di ba? Jaws, Calix, sino pa? Jonas, Zaki, si Mzite nung mga nakaraan, pero ngayon hindi na ulit siya active. Pero yun, 'di ba? Di ko na i-mention lahat, pero syempre looking forward ako na makakolab sila soon. Tutuloy-tuloy naman tayo, 'di ba? Pero ngayon, going back, Kilua, knowing this MC, umabot siya ng grabe din yung run neto ni Kilua sa 1-4, 'di ba? Which is nakalaban niya si Joss sa finals. So, hindi na para bigyan pa ng maraming insight si Kilua dito. Pero si Batman Manunulat, first time ko siyang mapapanood. First time ko siyang mare-review. Pero based sa mga nababasa kong post ng mga battle MC rin is solid nga daw to sumulat. So, yun, tignan natin kung anong klaseng battle yung mapapanood natin. So, game! Coin, pinili mauna ni Bat Manunulat. Paig naman si Kilua, unang bar para kay Bat Manunulat. Barbiel, one up, let's go! Floodway game? Yeah! Wala nang intro-intro! Sinapak ka ni Tito! Sinalo niya in real life yung kamao ni Chito. After nun, napatawag siya sa Lord. Para bang Santino. Tangina mo bro, ikaw dapat yung nandito. Kasi di ba, ideya ni Lord Manuel yung ginawa mong katarantaduhan kay Lil Jan. Tapos nung nagalit 3GS, sabi ni Lord, tangina talaga ni Kilua, yung kukupalan, di na mapigilan. Ikaw lang yung bukod tanging sumunod sa utos ng Diyos tapos nasapak. Nakikinig ka sa taong nagbabasa sa battle? See? Napahamak ka agad. Tangina kasi, alam namang may atraso ka, ba't nagawa pang pumunta? Biruin mo ahon yung event pero yung mata mo lumubog na. Pero okay pinagbati kayo ni Zaki. Yung eksena, ayos din. Doon lang ako nakakita ng 2 Katolikong pinagbati ng Muslim. Sabi ni Santino, Tito, sana okay na tayo ngayong ahon. Pangako, hindi na ako manghuhudas pa. Sabi naman ni Tito, Day 1 pa lang Santino, may bukas pa. Hindi ako makarelate sa sa reference na ginamit niya eh. So siguro daanan lang, na lang din natin to. Ayan! Sa
susunod kasi nang iisip ka ng punchline, siguraduhin mong hindi sa'yo lalanding. Pwede kang mangupal, pero dapat palaging tama ang hangarin. Hindi yung para sa pasaring handa ang hukayin yung nasa ilalim. Halimbawa, putang ina mo, share ng kahit inamunting lupa. Ang haba ng iyong baba. Naiinggit tuloy si Kilua. Hoy, babing walang baba! Alam mo ba kung bakit wala kang baba, damuho? Nung ginagawa ka ng tatay mo, yung titi niya walang ulo. Okay. Ginagawa kang tatay mo, yung titi niya walang ulo. Tanginang tao to, hindi pa nai-install lahat ng resources, pinanganak na. Gago. Kaya ayan, wala siyang maayang ka-live-in. Nung high school niya, na-offend to nung binasted ni Chinchin. Bars. Pero hindi naman kasi mukha yan. Yan ay extended na leeg, tapos may mata. Napagtripan ka ng Diyos sa langit, pati ng Diyos sa may baha. Speaking of Lord, 2-por-2 dapat tong laban. Kampi mo siya, tapos kampi ko si Don Rafael. Pero bigla kayong umatras. Sabi ni Rayan, nag-iinati raw si Lord Manuel. Tama, di ba? Gago. Oh, tama. Nag-iinati raw si Lord Manuel. Kaya pumahig na lang kami. Yung bullshit yung rason, inintindi namin ni Don. Pero malaman-laman ko, kaya pala kayo umatras nung December kasi magbe-birthday si Lloyd. Gago. Pero tama na ang biruan! Tama na ang biruan! 2-por-2 man o 1-on-1 talagang ikay mapupuruhan. Ngayon ka man lait ng magsasaka, hindi kita pagbabawalan. Ituring mo akong isa sa kanila na may prinsipyong daladala na siyang hindi matatawaran. Tangina ka, ito yung uri ng magsasaka na walang pakisadon o Panginoon pagkat may pinaglalaban. Tangina ka, ang hipanay ka lahit sa mga magsasaka, akala mo naman talaga ang ganda ng bihis mo since day one. Kung manghiya ka ng tao, parang hindi ka nagtatrabaho sa pabrika ng M.Y. San Graham. At least ngayon alam ko na, hindi lang birthday ni Lord ang dahilan ng pag-atras nyo. Nung December, hindi ka maka-absent kasi ubusan ng Graham pag Pasko. Ubusan ng Graham pag Pasko. Kaya hoy, tang-ina mo! Wala akong pakialam kahit Haba sa ng mga round. ang reactors mo na taga rito. Ngayon nyo tatawanan matapos kung pakita ang magbiro ng matalino. Kasi, mali ka kung akala mong nakakatawa ka. Mga balat mong imbento, nakakatanga na. Ako, magbiro man o seryoso, mapapanganga ka. Nagpapalit ako ng tao. Nagtataka ka ba? Akala mo'y Batman lang kalaban, may Joker pa pala. Yo! May 2 pa akong rounds. Kayo nang bahalang humusga sa libat niya kung paano sinapak ni Tito ang gago na to. Pero balikan ka man ni Sher ng kampi ko na mismo magsasabing, andito na ang Diyos! Akong bahala sa'yo. Unang banat para kay Kilua! Okay. Haba nung round ni Batman. Yun yung pinaka napansin ko doon. Haba ng round niya. So sana sa rounds 2 and 3 malimitahan niya 'yon. Pero it is what it is, 'di ba? Habang first time ko siya ma-review, first time ko siyang mapanood. Pero yung paggamit niya dun sa sinuntok ni Tito, hindi ko kasi alam kung anong hindi siya ganun ka-common na reference or na angulo for Kilua. So, di natin alam kung totoo ba na Tito ni Batman yon or something. Hindi ko alam eh. 'Di ba? So, in other words, hindi na deliver ni Batman yon ng convincing yung angulo na napili niya for Kilua. Hindi niya na deliver sa atin or sa akin. Or sa lahat. Siguro makakaintindi nun is yung mga nakakaalam ng story na yon, no? Siguro mga tropa nila, 'di ba? Yun lang siguro si Kilua alam yun
kung totoo man yun, alam ni Kiluwa yun. Pero kung hindi, di ba, parang ang, dragging nun na topic para sa akin. Kasi, sobrang, from start, from start, tas, parang, hanggang gitna, yun yung gamit ni Batman na angulo. So, pinapakinggan ko siya. Di ba sabi ko, nag-post nga ako doon. Sabi ko, di ko alam yung reference na ginagamit niya. So, siguro dadaanan na lang natin. Tapos, nag-switch. Di ba? Tapos, yung pinaka-ender din is rebat ng Tito. Di ba? Tapos, subabat si Don Rafael doon. Hindi ko siya nakita hindi ko siya nakita in a creative way yung pagsabat ni Don Rafael dun sa round na yon sa dulo. Hindi rin ako nagulat dun sa Batman, Joker, may Joker pa. Hindi rin ako nagulat dun. So in other words, nakulangan ako sa sa meaning ko. First time ko siyang mapanood si Batman Nanulat. And based kasi sa mga mga nabasa kong review or sabi nating comments, 'di ba, kay Batman or kay Batman Nanulat, is solid nga daw, no? Solid daw, lumetra, sumula. Siguro sabi natin sa mga past battles na napakita niya ganun, pero andun na kasi yung expectation ko na may bagong MC na naman akong mare-review. Ano kaya yung magiging impression nito sa akin? Or ano kaya yung magiging impression ko sa kanya pag na-review ko siya? So, mataas yung naging expectation ko kay Batman. So, anong nangyari? Kabaligtaran yung kabaligtaran yung naging outcome or yung result. Ang haba ng rounds. Unang-una. Kasi, alam nyo ba't ko napansin yon? Kasi, nagiging dragging na nagiging ineffective na siya. Nakuha niya yung momentum pero hindi niya na-maintain hanggang dulo. Pababa. Plus, yung mga nagamit na angulo ni Batman Nanulat kay Kiluwa is hindi siya ganun ka-convincing. Hindi niya na-deliver ng maayos. So, ayun. Actually, ayun lang yung makokomento ko. Uulit lang din tayo kapag hinimay pa natin. So, I think that's my judgment on that round of Batman. So, nakulang ako sa creativity. Nag-expect ako ng mataas. Nakulangan ako sa mga angulo. Nakulangan ako sa mga haymakers, sa mga punchlines. Yon. Okay? Kiluwa. Let's go! Tangina mo, pisngi! Napalalait, panawili! Kung ako pinastid ni Chinchin, chick boy ka ni Da Vinci! Magsasaka ako! Yung bara, nagawa pang kayanin! Taga Malabon ka, tangina mo, lugar nyo bahain! Kiluwa daw sa tournament! Napa-oo ako pota! Nung chinat kasi ako ni Rayan, sabog ako ng sobra! Walang halo na boka at sakto nagkataon pa na bat ang binigay sa sabog! Lintek! Pero nagets ko din tropa na pagkatapos lamunin itong paligi na singkit! Magkakaroon to ng corona! Batman, tas ganyang katawan? Nakakalakad ka pa ba? Piling hirap, baka bida-bidang nakakaawa sa mata. Wala kang pag-asa pa aba, maaawawa at nga, maaalarma pagkasa. Ngayong ako, bahala sa'yo, Batman. Mababahala ka talaga. Nice. Ganda nun. Kupal daw! Batman, mababahala ka talaga. So, ganda nung na yon, linya na yun kasi, di ba, laging sinasabi, bahala na si Batman. Di ba? May, actually, nire-enact nga yun ng nila Joel nila Malupiton, di ba? Na sabi ni Bon, bahala na si Batman. Tas, ayun, di ba? Kung napanood niyo yun, yung reels ni Joel, or ni Malupiton sa page niya, may gets niyo yun. Tas ngayon, binaliktad ni ni Kiluwa, no? Mababahala ka talaga. Batman, mababahala ka talaga. So, ang angas lang nun para sa akin. Nirevise niya ng konti, pero ganun pa rin yung punto. So, yun. Babahala ka talaga! Kupal daw ay kalaban, kaya ako'y nalulugod. Kasi yung pagiging kupal ko, din yung nakakayanin pabugok. Sa trono na ang pagiging kupal, ako lang maluluklok. Kasi wala na kukupal pa sa kupal na sa sobrang kupal. Nasusuntok! Aking sisikapin na hindi ko titigil
yung amo mong kulay joling lilimahin. Para kay mga kasabay chong. Tsaka wala na akong planong bumawi sa suntok. Mamamatay din naman yon. Gago. Aray ko, sir. Tang ina. Pero no wait kay Shernan. Okay na kami. Iyong master tipong icon, Brad. Michael Jackson siya ng hip-hop. Hihi. It don't matter if you're black or white. Puro ka-arte mag-perform. Dinadaan lang tayo sa mga antics ni Gago. Puro ka-arte masyado. Mag-rap ka sa rap battle. Tang-ina mo dito, teatro. Kukulitan niya lang mukha niya sa may OA ng performance pa-impress yung kanyang way of deception para lang sarili ma-express dinadaan sa facial expression. Dinadaan sa facial, isa ka siya wanabing baguhan. Nalawayan ko agad Isa ka siya wanabing baguhan, pang siya style na dinidisplay. Aba, uuwi ka pa rin ngayong talonam! Siya nung early days niya pa! Nice, Aba, nice. okay din! Nice. Dapat loob mong matatag. Ganyang bara, mawawa sa iyo. Itong Shay wannabe ngayon ang makakaladkad mismo dito sa Broadway. Wala kami paesang Maria Clara, Maria Juana hanap dito. Itong Batman alanganin din aabutin para sa silent. Ito pero pare kanyang mensahe, tila parang naka-archive. Lahat tatamaan, walang hiyaan. Pag dumilim na aking eyesight. Kung ito yung Batman, yung gabi ang mararanasan niya na dark na. Aray ko po. Rekta afterlife ka, tol! Ngayong gigil ko, di ko kaya na pigilin. Itong mapangahas na paniki makikita sa taas. Kung inyong iisipin, time. Wait, may gusto lang sabihin. Ganyan mo tinapos tong bat, patiwari ko siya binitin. Patiwarik binitin! Okay. As expected kay Kiluwa. Solid talaga na parang ang tagal kong hindi na-review si Kiluwa eh. Huling review ko sa kanya, I think battle pa niya kay Joss. So doon ako magbibigay ng basis. I mean, yun ang magiging basis ko kasi alam ko may mga sumunod na battle na si Kiluwa after niya kay Joss, pero sa tingin ko hindi ko pa napapanood, no? Alam ko may battle siya kay Smooth G ba yun? Hindi ko matandaan or hindi ko maalala. Pero hindi ko pa yun napanood. Pero so far, ang basis natin is yung performance ni Kiluwa doon sa finals ng 1 of 4. Diba? Ang tagal na. Pero para sa akin, nandun pa rin yung giggle. Andun pa rin yung performance na hinahanap ko kay Kiluwa from his last championship battle up to now. Feeling ko hindi nagpabaya di ba? Feeling ko mas lumakas pa si Kiluwa dito in terms of performance, mas gigil, mas composure mas kumpiyansa. Mas gigil, mas kumpiyansa, mas may conviction sa bawat spit, sa delivery. Tangina, solid, no? Actually, sa performance pa lang, makikita or masasabi ko na kay Kiluwa yun. In terms of creativity naman, punches, haymakers, setups, lahat. Actually, ito, to be honest, lahat ng nakita kong elements dito sa round 1, lamang si Kiluwa doon. So, hindi ko na patatagalin to. Kiluwa to. It's a 10-7 in favor of Kiluwa. Pasensya kay Batman, sabi ko nga mataas yung naging expectation ko kay Batman kasi marami akong nababasang comments sa estilo niya is solid daw, ganyan. So andun yung expectation ko. And na medyo nahabaan ako sa rounds niya. Hindi pa ganun ka tumatama yung mga napili niyang angulo o reference, hindi pa ganun ka convincing kung paano niya dinideliver. So marami ding
marami ding lapses si Batman ulit sa round 1. Pero kay Killua naman, kabaliktaran yun lahat. Kaya perfect yun para sa akin. Yun, 10-7, Killua, round 2. Wari ko sa binitin. Pati warik binitin! Tangina mo, bano! Ginamit na yun ni Jabo! Gago! Nanggagaya ang puta! Puro daw ako facial expression! Bakit ba? Palibasa hindi mo magawa kasi pangit ka! Round to game! Grabe ang lakas! Galing mo! Nakatodo mga multi! Bibilib na sana ako sa'yo kaso tinalo ka ni Smoothie. Hawak ko ito, pre. Ikaw ay ulam na nakalimutang takpan ng katulong. Pinalis ka ng inday. Pinalis ka ng inday. Nag-freestyle ka lang bay kahit na ang tagal mo siyang pinaghintay. Ryan, nag-freestyle lang din to ng Royal Rumble. Kay Kitrio, tapos ngayong 1-up sumulpot to. Ano? Nanghihinayan ka magtanggal ng kupal? Ang dugyot mo! Okay. Kukonsinti nyo rin kasi to, kaya akala niya ang lupit niya. Gwapong-gwapo tuloy sa sarili kahit na ang pangit naman ng gupit niya. Nakaraan niyang laban! Ang lakas namang lahit doon! Talagang pasok ang mga intro! Lakas pang mang-asar, mukha namang manok na wala ng balahibo! Mukha namang manok na wala ng balahibo! Nandito lang daw si Smoothie para makatikim ng titi ng Tagalog. Tang-ina mo, baduy! Wala kang pakialam kung sa kantutan sawa na siyang makarinig ng agoy. Alam nyo bang galit na galit to sa mga inday? Kasi gusto niya binibining pretty. Kaya nga nagjowa yan from BGC. Babaeng Galunggong City. At sa mga hindi nakakaalam, ito po si Renette Free. Ay, sa dulo! Tingnan niyo na, baba. Ito po si Renette Free. Jowa ni Killua. At may geto po silang litrato. Kasi sinisip-sip ng vampira yung dugo niya. Nak ng puta! Nak ng puta, neck kisses! Bilang suporta, hindi ko kayo lalaitin. Stay strong, best wishes. Pero ululuhay, dinidilaan mo yung leeg kahit may tumutulong pawis. Huwag mong tiisin yung amoy, nasa leeg ka palang manyakis. Huwag mong tiisin yung amoy, nasa leeg ka palang manyakis. Pero ululuhay, dinidilaan mo yung leeg kahit may tumutulong pawis. Huwag mong tiisin yung amoy, nasa leeg ka palang manyakis. Tangina, pangit na pangit ka Smoothie, tas nagjowa ka ng spooky. Stupid! Yung jowa niyang tanga, ang asim talaga. Sa bagay, taga-Emoy San Graham nga pala, kaya ang hanap niya mangga. Killua, ang lagkit nun. Mamukpok ka na lang, bibigyan kitang pambayad. Sige G, magtimbre ka lang. Pagtapos mong labasan, balikan mo na lang si Renette Free. Kasi libre naman. Mas marami diyang magaganda. Mababango yung puki at sariwa. God. Mababango yung puki at sariwa. Huwag kang magmadali, di ba't sanay ka namang ulila. Pagmasdan mo si Renette, mukha ba yung taga Maynila? Nandito lang daw ang mga inday para sa titi ng Tagalog. Aba tama po ang iyong hinala. Ngayon tatanungin kita Killua, anong pakiramdam na masubo ng Bisaya? Alam kong sasagutin mo yan para sa mga putang inang nanonood. Pero at least alam na ni Renette ang dahilan kung ba't pag nagsisex kayo, nagpe-play ka ng Bold. At sa'yo, Renette Free! Sa pabaon niyang halik, huwag na huwag kang mabubusog. Tanda ang pagtapos ng kiss, luha na ang kasunod. Ano, sama na ba? Jowa mo palang dinadamay. Alam kong kahit sino kaya mong ilaglag para lang sarap. Kaya saludo kami sa'yo. Sa pangalan mong Killua, walang makakatapat. Dahil ikaw si Killuang mukhang burat. Taong handang talikuran ang lahat para patunayang siya ang pinakakupal niyong makakaharap. Time. Okay, ganun pa rin yung atake ni Batman. So,
ang haba nung reference niya dun sa girlfriend daw ni Nikki Lua. So, hindi ko rin siya, actually hindi kami friend ni Nikki Lua sa Facebook, so hindi ko alam kung ano yung ganap sa buhay ni Nikki Lua. Pero ano kasi yun, it doesn't matter eh. Para sa akin it doesn't matter kung totoo o hindi yung topic na pinaglalabanan nyo dito. Ang sa akin, performance matters. Like, I don't care if that's true or not, pero sana ma-deliver ng convincing. Marami na tayong na-review na ganon, 'di ba? Na sabi ko, hindi natin sure kung totoo yun o hindi, pero kung paano din-deliver ng isang MC yung ganong topic, convincing. Kaya binibigay ko pa rin yung score, 'di ba? Lagi tayong may ganon 'di ba? Parang karamihan ng na-review natin itong mga nakaraan is ganon yung story. Pero ngayon, ang dami ko na naman nakitang lapses sa round ni Batman. So, unang-una, halos umikot yung buong round 2 sa girlfriend ni Nikki Lua. Pangalawa, hindi ulit niya na-deliver sa atin ng convincing yon. Yung lahat ng sinasabi niya, lahat ng angulo, lahat ng linya na binanggit niya, parang dumaan lang talaga. Hindi niya napalasap sa atin, hindi niya naparamdam sa atin na totoo yung mga sinasabi niya. Although may props doon, pero still ganun pa rin, nakukulangan ako sa punto kukulangan ako sa delivery, sa conviction. Tapos medyo nawala pa siya nung bandang gitna. So ayun yung mga nakita ko. Okay, so round 2 ni Nikki Lua, pakinggan natin. Ayun lang yung masasabi ko sa round 2 ni Batman. Parehas 1 and 2 parehas para sa akin. Round 2, Kilua. Kilua, let's go! Kilua. Nandadamay pa ng babaeng pangit daw. Kung kakupalan, walang kinikilingan. Kaluwag nga kasi, kaya naganap akong taga-biringan. Burato! Bobo kasi, burato! Kala mo, tangina mo, nakakabilib ka? Yung leg daw may pawis, kay Da Vinci, balinis ba leg niya? Gago. Game! Nung makita ko What's mukha up? mo, love trip, parang ewan. Cute mo kahit kailan. Ganyan itsura kapag nag-fusion si John Grib sa Arean. Di ba trip ni Malait eto? Kabad trip na yung nerdo. Pwes mukha sa mukha kung papamukha sa mukha mo na mukha ang Angry Bird na yellow. Pero wag ka, artista na yan, palakpakan! Sana all! Nice one! Napanood kita sa TV tol, nagpapanggap ka na sa stand. Gusto niya maging nagpapanggap ka na sa stand, kaya aswerte sa buhay kasi mukha ang Lucky Charm. Sa artista talaga sumasabay. Sa TV, sumigaw yung direktor ng cut! Si Gago naging pusang humakaway. May papusa-pusa, abay mukha ka namang budang taga BGC. Ikaw yung pisang tomboy ni Okram na naka-ADB. Gusto nyo sana PCX kasi baka siya yung mag-CC kasi taga-Malabo sila. Baka ito sa kanila, baka yung PCX niya maging Jet ski. Okay. At dahil ba... taga-Batang Malabon! Sanay daw sa baha, kaya sa plado'y maninisod. Ulol di mo o mabibilog! Kaya alang naman tumira sa Malabon kasi sagana sa relief goods! At dahil bahain sa inyo, sinerch kita sa Google. Lumabas na yung piski mo ng manas ang patunay kung ba't masustansya yung cup noodles. Gago. Pasikat tong loser man, kaya uuwing game over yan. Batman yung pangalan pero mas tanga pa siya sa rider na nag-Superman. Isa at tulongis na binabida.
Huwag kang umaasta na Batman! Tangina mo, kamukha mo yung sakong puwasel yung nagpapanggap na Axe Gang! Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yun, guys. Gusto niya maging sikat! Kahit average siya! Hanip din ah! Itong hayop gustong maging hero sa TV, tangina mo, Wonder Pets ka! Okay. Eh ano kung artista to? Sa totoong buhay ako dumanas ng aksyon na wala na magulang pero dinagpaitan ng drama mga chong. Hindi yun ni rason. Ako direktor ng palabas ko. Ang humarang ay baon at iiwanan tong ganon. At dahil two-face tong artista, iyak tawa ngayon. Iiwanan na baon kahit hindi na i-plate. Mas lalong binahal pagiging kupal kahit marami mang hate. Kung 1-up-4 para sa square at ako'y di naka-escape. Malas mo ngayong 1-up-6, di na base sa shape. Oo, di ka na safe! Madudurog ka kasi sa init ko ng pang-impyerno ba? Susunog ka pare, madidepress, malulungkot, at magmumukmuk sa tabi pagkatapos kung durugin tong paniki, di yan maaatulog sa gabi. Night, night! Banat! Ba't mananalat? Let's go! Okay. Ito actually dun, ito, umikot sa round, yung round 2 ni Batman, sabi ko umikot dun sa girlfriend daw ni Nikki Lua. Pero, parang ayun kasi yung naging foundation ni Batman eh. Yung ano na yon, yung linya na yon. Yung angulo na yon. Pero, alam nyo kung ano nangyari doon? Nirebat yung Nikki Lua ng ganun-ganun lang. So, I think yung rebuttals, dinilit ng rebat na yon yung almost round 2 or half ng round 2 ni Batman. Diba? So, actually, dun pa lang nung nag-rebat pa lang si Kilua, tapos na yung battle. Yung mga, yung sulat niya mismo, ano na lang yun parang nail in the coffin na lang Diba? So, ganun kalakas yung impact nung rebuttals yung isang rebuttals ni Kilua na Ed Kaluwag, humanap ng taga-Biringan, 'di ba? Tapos yung isang rebat hindi napasok para sa akin yung Da Vinci na Leeg Da Vinci. So di ko na masyadong iniskoran 'yon. Tapos yung sulat niya, may mga suntok doon, 'di ba? May mga punchlines doon, and isa sa mga napansin ko rin is hindi bumababa yung energy ni Kilua. Nakita natin may mga stutter, may mga pauses, may mga slip-ups, pero hindi siya counted as choke kasi hindi naman talaga siya huminto. Hindi siya huminto. In fact, inulit niya yung isang linya, pumasok ulit yung isang linya. So, sinalat niya, kinapa niya, tapos pumasok ulit siya doon. So, hindi siya counted as joke for me. And then, na-maintain ni Kilua yung performance niya from round 1. Rebuttals. Pagkatapos ng rebuttal, hindi naglaylo, umangat ulit. So, yun 'di ba? Rebuttals pa lang tapos na yung battle. Tapos nail in the coffin na lang yung pinaka sulat ni Nikki Lua dito. So, I think that's the same. 10-7, rounds 1 and 2, Kilua. Go! Kay Batman, naghahanap lang ako ng atake na in a creative way. Kasi si Kilua, para sa akin, gigil. Dito pa rin yung gigil niya 'di ba? So, kay Batman naman, hindi ko siya nakikitaan ng gigil dito. Hindi ko siya nakikitaan na gusto niyang manalo. 'Di ba? So, ganun. Kay Kilua kasi, andun parang nabawi ako 1-up-6. 1-up-5, nagpahinga ako, 1-up-6 sa akin to. Andun yung gigil. 'Di ba? So, ganun ko siya nakita. Kay Batman naman, parang, spit ko to. I don't care if tatama, parang ganun. So, may kulang talaga sa performance ni Batman. Habang 1-1. Tuto na tanga. Sumasagot pa Yung mga punchline mo, hindi si Ryan, si Okram, si Shernan, dun lang tumatama. O nagre-react pa, tangina mo, kawawa. Round 3 game! Round 3 na! Wala ba kayong nahahalata? Yung mga banat niya nagawa madalas malata, pero nakakatawa kasi nga ang maglain na dadala siya. Halimbawa, Royal Rumble, tinawag niya lang na tabatchoy si Critical, nagtawanan na kayo? King ina, ano yun? Sa bagay, late nga naman kasi lagi itong bumabattle sa El Patron.
venue kung saan ang mga audience ay napupuno ng mga lasinggero at adik. At habang tumatagal, bumababaw ang kaligayahan. Tama? Matik! Kay FRBL! Putang ina nyo, may tanong lang ako! Magaling nga ba tong si Kilua o sadyang kapag napapanood nyo to'y may tama na kayo? Okay? Kasi lumaban to sa PSP. Awa ng Diyos, Okay. nakakatawa naman siyang panoorin patanga-tanga. Nakaraan, nag-rap lines pa. Pero yung mga bara niyang dala pang bara-bara. Kaya tama ka na, Kilua! Ultimo si Odin nagsasawa na sa'yo. Kapag napapanood ka ni Dopes, yung hawak niyang sayote, gusto niyang iba to. Alam mo bang kinumpleto ko pa yung simbang gabi para lang ipagdasal na mamatay ka na? Gago. Paano ba naman kasi? Para lang manalo siya, inadamay pa yung mga namatay na mama at papa niya. Eh paano kung ako ang gumawa nun? Yung tatay mong nakalibing sa tsaong i-unbox ko yung kabaong. Tapos yung kalansay ng nanay mong yumaong dahil natamaan ng tari sa sabong, sa ibang kalansay ko ipapatong. Grabe naman si Batman! Yung kalansay ng mama ni Kilua, pinakantot sa ibang kalansay na kamo. Ganun ako mangupal, sagad sa buto. Nice. Okay? Sagad sa buto. Ganun ako mangupal, sagad sa buto. Makikipagkupalan ako sa'yo, wala akong pake kahit magalit si Jesus. Hindi siya si Arik. Okay lang kahit ibang ako ni Jesus, wala namang 1 minute sa langit. At saka, alam ko naman kapag ililista ni San Pedro ang kasalanan ko na yan, biglang sisingit si Jesu Cristo ng, huwag mong mayusan, battle lang yan. Pero ikaw, Gago. flip-top man o paraiso ni Jesus, hindi mo na matutuntungan. Puro ka kasi kakubalan. Dahilan, ulila na rin kasi, wala nang nasusumbungan. Ulol, independent din ako. Breadwinner pa nga. 4 ang kapatid ko, ako ang pinagkukunan. Ikaw, ulila kang walang maayos na trabaho, nagjowa pa ng Bisayang di mo mabibilan ng ulam. May mga desisyon kang katangahan ang pinagbuhugutan. Nagkakamali ka boy kung akala mong buhay ay laro-laro lang. Para pumantay ka sa akin, kinakailangan mong mangutang. Dahil ikaw, nung nawalan ka ng nanay at tatay, lalo kang nagkulang. Samantalang mas lumakas pa yung Batman nung nawalan na ng magulang. Okay. Bruce Kaya, Wayne hoy, bars. tangina mo! Ang may kumpara sa'yo, malaking insulto. Puro ka lang imbento ng mga kwento habang yung sulat ko pumupunto. Kaya tangina mo! Akin tong 2025 at sa sobrang damot ko bay, kahit yung birthday mong October 5 di ko ibibigay. Kaya next round na agad. Alam nyo namang ako'y FRBL finalist killer. Aldon at Kilua, yan ang magbubuod. Ako'y nagmula pa sa ibang pulo na may dalang armas dahilan upang ang mga tinitingala nyo rito'y lumuhod. Kaya para sa mga taong nag-aabang ng baril na puputok, Rayan, ikasanguna lang makitang balang susunod. Kaso talo eh. Kaso talo! Tang nakala ko yung best na yun, okay. Ngayon alam niyo na kung bakit yung mga finalist ng Floodway mahihina. Tang ina bang ninyong rhyme? Time. Parang gago. Putang ina. Barat, Kilua! Okay. Sumablay siya doon. Malaking factor yon kasi round 3 ender pa. Doon pa siya sumablay. Sa ano nagkaroon siya ng sulat. Nagkaroon siya ng pre-med na parang pinredict niya na si Val yung mag-a-advance. Parang sila yung magmi-meet sa finals. Yun yung pinaka-story ng ano niya, ng ender niya. Pero sumablay kasi talo nga si Val, 'di ba? Tapos nag-freestyle siya at hindi na rin pasok 'yon. So ang laking impact nun sa akin kasi para sa akin kapag hindi ganoon ka-okay yung content mo sa buong battle, o I mean sige sa buong round 3, yun na lang buong round 3, yung ender yung pinaka pwedeng magsalba And ganun pa rin. 'Di ba? Hindi rin na naisalba ni Batman nunulat yung round 3 niya sa pamamagitan ng ender. Kaya sayang to, no? Sayang kasi ayun, ulitin ko lang, malaki yung naging expectation ko sa MC na to kasi nga sa mga nababasa ko. At feel ko naman hindi mga sarcastic yung nababasa ko So siguro
naging ganun yung komento nila kasi naging maganda yung performance ni Batman Nulat sa battle na napanood nila. Pero ako kasi first time ko siyang napanood sa battle at syempre expectation ko mataas talaga. Pero yung nakita ko or napanood ko is hindi ayun yung naging expectation ko. I mean, hindi yun yung inaabangan ko. No, parang kulang yung pinakita ni Batman Nulat doon sa expectation ko kaya hindi na meet. So, parang ito yung performance ni Batman, tas yung expectation ko mataas pa. So, hindi siya na-meet eh. Yun lang, ganun lang kasimple. Kung performance naman, 1 and 2, ineffective si Batman Nunulat. Round 3 naman, hindi naging maayos yung pag-close niya ng round. Which is, dapat ayun yung magsasalba sa kanya. Yun, na-explain ko naman all throughout. Pakinggan nyo na lang. Round 3 ni Kilua. Game. Ulo! Sa club, diba? Walang 1 minute sa langit, pati magulang mo. Nagwawalang sila. Dito, yan. Dito nga lang tayo eh. Nung napanood ko yung laban mo, pinanood ko mga laban mo sa pulo. Puta, galit na galit. Kala mo talaga, TF nila, hindi pansit. Ryan, wala napapansin. Yung mga taga-pulo dito na naiki-rapper. Isipin mo maigi, brother. May pansit kasi sa El Patron kaya sila nagsisibatin. Gago. Mongoloid na level 2! Nang aking in-stock yan! Di lang basta joke man! Tira ng tira na kung sino-sino tong Mongoloid na to! Mr. Longbam! Eto na pagbato ng pulo! Bukod sa kupal, wak pa! Di ako umaalma! Kakakatawan nyo ng kakakatawan sa pulo, yung katawan ng amo nyo po! Global map na! Gago. Sira ulo ka, Kilua. Kupal. Isa kang sobrang palpak! Gagi. Sa kultura panggap! Sobra mong wak! Ikaw lang yung rapper na walang rap! Wala ang kanta? Fuck that shit! Oh shit, ang ina, wala talagang kanta tol. Asan kanta mo? Wala, chong! Eh! Kalabit tayo on the trap, yo! Lalaitin kita ng gusto! Ikaw ay humanda! Ang cute na mukha mo, tol, parang pinilit tumanda! Gumaganyan-ganyan ko, wala barka ng jeep. Parang pinilit tumanda! Gusto niyang maging iba! Ultimo pamilya niya, inaaway niya. Paano ba naman sa family tree nila? Tangkay siya! Ngayon makikita mo na, ay crazy rhyme. Ngayon makikita mo na, ay crazy rhyming on top, past every landing. So black, so magkaka-black, I know much. Pagkasik ko ongba, di naman sa katapat, pero classic pag nagarap kahit na lazy writing, bone tags. Kukunin ko yung para sa akin, kaya ako bumalik. Sa tuktok ng one up tol ay handa nang pumanik. Ibang init ko ngayon, ako malang sure na dead ngayon. Anong pairamdam na ikaw pinagtitripan ng iluwang nasa tournament? Kahit sabihin mong ako ay nasa pack, yung linya mo palpak, kahit gamitin mo suntok ni Shernan, di ako noon napapagsak. Nice. Ito ay tuloy ang pinaslang, nilagay ko pa sa iisang puntod. Pati yung partner mong dugyot, pinaiyak ko ng panood. Di nyo pa ba nakuha ang buod? Pangalan ko mismo ang sagot. Kasi ba tapos ng kill, wala kasunod. Duro, kahit may starter, body bag ka pa rin. Yes. Tatay na mangyay, para sa laban na yun! Okay. Round 3, sayang para sa akin pinaka malakas na ano yun na round ni Kilua, pero yun nga, sa kanya naman ang galing at nakita naman natin may mga starter siya doon. So I think 1 and 2 nakuha ni Kilua. And I mean, all 3 rounds nakuha ni Kilua, pero sa performance level I think round 3 yung pinaka least niya. Round 1 and 2 consistent, round 3 may ano lang, may mga stutter lang, may mga slip ups lang. 'Di ba?
Tapos, Batman, ganun din eh. Mataas yung expectation ko, pero hindi niya na-meet yun. Kay Killua, performance-wise, aggressiveness, punchlines, haymakers, setups, clowning, lahat eh. Nakuha ni Killua yun, no? Para sa akin, naging one-sided yung battle. So, props kay Batman Nunulat. Siguro ano lang, ang mali ko lang dito is masyado akong nag-expect kay Batman Nunulat or masyado akong nag-rely sa mga komento or sa mga sinasabi ng or nababasa ko sa Facebook. Siguro dun lang ako masyadong nag-rely kaya masyadong naging mataas yung expectation ko sa Battle MC na to. Pero malay mo, 'di ba? Sabi ko nga baka nasabi nila yon kasi ganun yung pinakitang performance ni Batman Nunulat sa ibang liga. Kaya di ko rin sila pwedeng sisihin doon. Props pa rin doon. So ganito na lang. Bawi na lang tayo kay Batman. And syempre hindi lang naman tayo ang kailangan bumawi. Kailangan din bumawi ni Batman sa next na battle niya. Kay Killua naman, next na performance niya is laban kay Gem or kay G-Wise. Hindi, kay Gem. Kasi alam po talo si G-Wise dito eh. So it's Killua versus Gem sa quarters. And alam ko gaganapin yun next Sunday ata. Hindi ko maalala kung kailan. Basta nag-post na ang 1-up doon. So ano lang, kay Killua, ma-maintain lang niya yung performance niya from rounds 1, 2, and 3 na same level, same energy, maayos na performance, malinis. Yun. Yung estilo niya as a clown, yung clowning style sa kalaban, ganun lang. Doon siya effective eh. 'Di ba? So yun, all 3 rounds Killua. Malinaw 'yan para sa akin. Blood is red. Pero ang boto ng Hurado 4-1. Uy, 4-1. Magingay. Tayo lahat para kay Killua. Yo, Killua, shoutout kay Renz, lagong tinatalo na sa Xbox, Marcos Ryan, Team Init. Kaya, MRB Hoops, kina Boss Mike, yeah. Batman, last Killua, bawi. Yung balas ko kalagay niya sa Polo Style. Shoutout sa Sarang Badilik, sa mga tropa at pamilya ko, yung asawa ko, shoutout sa anak ko. Kita naman, nung una pinanood ko yung battle nila, pinanood ko yung tira ni Batman Nunulat ng mga niya. Kala ko yun na talaga yung pagkakasunod-sunod na pangyayari. Kala ko yun na. Nung may-entry na si Killua, wala anak sa ita ko na nag-debate pa. Kaya mapapanood yun talaga yung round na ng 2-3. Pero Killua, yes. Totoo naman. Yo, this is Matina again. Binoto ko si Killua. Actually, 2 points lang yung nilamang ni Killua sa laban nila. Pero all over battle, sobrang solid. Yung rebattles, yung setup, lagi ang solid nung pinagsasabay nila yung punchline tsaka yung jokes. Solid yon. And busog din yung tenga ko. Sobrang solid dito sa FRBL. Tawag dito, ang ganda ng pagkakaribat ni Killua sa angle ni sino ba to? Batman. Ni Batman, about dun kay Renette. Ang galing doon, ang ganda ng twist niya. Tapos, yun nga, pagdating naman sa round 3, Killua talaga, mas marami na yung pumasok na lines kumpara kay Batman. Pero solid si Batman, guys. Actually, kahit sino manalo sa kanila, okay lang din. Yun nga lang, 2 points lang yung nilamang sa akin ni Killua, kaya siya yung pinili. Okay. Yo, Fortune Dahag, binoto ko Killua, round 1 and 2. Para sa akin, strongest round ng buong battle, round 1 ni Killua. Strongest round ni Batman naman is round 1 tsaka round 3. Round 3 off. Kasi para sa akin, mas pantay yung level ng performance ni Batman sana doon. Siguro kung mas naging malinis pa yung round 2 ni Batman, possible na sa kanya papunta yun. Round 3 ni Killua, medyo madumi na. Oo, tama. Same intensity ng round 1 niya, kagaya ng sabi ko. Pero round 1, parang siya na yung nag-set ng, nag-set ng standards para sa akin yung round 1 ni Killua eh. So ayun, round 2, binigay ko ng slight edge. Medyo debatable pa yung round 2 para sa akin, pero binigay ko siya kay Killua dahil may slight stutter si Batman. Oo, tama naman. Somewhere sa round 2. Pero yun nga, round 1 and 2, Killua, round 3, Batman. Pero ticket lang, sobrang ticket lang. Yo. Yun.
Binoto ko si Kilua. Same shit lang din kung paano mo judge yung mga kasama ko. Round 1 and 2 kay Kilua yun. Para sa akin, mas creative. Mas nag-dominate yung round 1 and round 2 ni Batman. Saka sobrang dami ding remake ni Kilua eh. Saka ang ganda ng flow ng yung rounds ni Kilua. Parang may intro talaga. Ganda rin ng ender. Pero props kay Batman, yung round 3. Sobrang galing ng round 3 niya, sobrang lakas. Okay. Saka ang dami niya rin mga witty na lines. Yun lang. Yun, Blizzard, ako na ba yung last back? Ako yung kaisa-isang bumoto kay Batman. Para sa akin, sa round 1, pinag-compare ko yung mga round nila. Para sa akin, 8.5, 7 naman kay Kilua. Ganun ka ganda yung mga punches na lumalandi, tsaka yung delivery maayos, tsaka yung pagubad niya ng Joker. Ayun, sa durag niya, yun talagang malakas na ender para sa akin. Tapos kay Kilua naman, yun, 7 lang kasi hindi ganun masyado mahaba yung setup. Sa rebat, puntos yun sa akin kaya nakadagdag yun. Pero mas lamang para sa akin si Batman. Sa round 2, doon, kala ko kay Batman na yun. Kaso nag-rebat si yung talaga kalakasan ni Kilua rebat yun. So, parang bilang fairness, dahil sa ganda rin ng mga punches niya, pinagtay ko na lang. So, round 1 and 2, tie sila. Okay. Ay, hindi. Sa round 1, Batman. Tapos sa round 2, tie. Round 3, automatic kay Batman na yun. Yung mga punch na ni Kilua siguro, kahit sabihin natin direkta kay Batman, hindi lumalanding, hindi sumusuntok. So yun, round 1 and 3, Batman, 2 tie. Okay, so medyo malabo para sa akin. Ito, props kay Blizzard. Pero sa pagkakataon na to, I think yung round 2 tabla, medyo yun sa akin. Diba? Siguro sa live ganon, diba? Pero parang lahat ng 4 na judges na bumoto kay Kilua is round 2 Kilua, no? Kaya kay Blizzard lang hindi. Pero regardless, wala naman tayo problema doon. Nabigyan ko lang ng komento. Pero based sa based sa napanood ko all 3 rounds yun Kilua. Siguro least round lang ni Kilua yung round 3 kasi yun nga may mga dumi sa performance. Pero kanya pa rin yun 'di ba? So ang score ko dito is 10-10-9. Then kay Batman naman is 7-7-7. So that's 29-21. All 3 rounds Kilua. So yun, I think nasabi ko naman nakwento ko naman na breakdown na natin, nahimay na natin tong battle na to. So I think hindi ko na kailangan patagalin pa tong yung video natin. Medyo umabot tayo ng almost 1 hour. So that's it. Batman Nunulat versus Kilua. And for me, that's all 3 rounds for Kilua. Bawi tayo sa next na battle, Batman Nunulat. Okay? So up next, Gem versus G-Wise. Pero pahinga na tayo. Bukas naman. So kita tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.